Ayan. So, malaki pong tinatanong 'yan ng karamihan po ng mga nanonood po, whether or not you're the Vice President supporter or not, is yung total of 6.7 billion pesos for 18 years, di umano, eh, saan po ito nanggaling? At yung undetermined inflow and outflow transaction na nagkakahalaga ng 791 pesos po, eh, saan napunta? At ano nangyari po? 'Di ba? Kasi maraming mga tanong ang, siguro mas dumami pa yung mga tanong kasi dito sa, inilabas na mga transaksyon. Ang paliwanag po ni attorney dito, paliwanag dito ni Attorney Poa, and siguro bigyan na rin natin ng diin ano, um, ang sabi po dito ni Attorney Poa, yoong nakikita po nating, transaction numbers dito, ito po ay accumulative. Ibig sabihin, ad total transaction. Hindi po ito per bank account transaction, per person transaction like months Carpio transaction sa isang bank account o dalawang bank account, hindi po. Ito po'y total. So parang ah, sabi po ni Attorney Poa, ito po ay total. So hindi naman po natin madi-discriminate kung ito po ba'y sa isang account lang ni Mans Carpio or ni VP Sara or joint account nilang dalawa. And mahirap din po daw ayon sa kanya paniwalaan dahil ito po ay cumulative, 18 to 19 years. At hindi naman ito sumasalamin sa aktuwal na hawak na pera ng Vice President. So parang malaking question po sa kanilang kampo itong mga nailabas na bank statement. Sabi pa niya rito, um, maaari din po kasing naisama dito yung paglipat ng mga pera from one account to another account. For instance, kung may account daw po sa pera ni VP Sara Duterte na itinransfer sa account naman po ni Mans Carpio, tapos itinransfer sa joint account nila from those account, yung mga galawan na mga pagta-transfer ng pera, eh isinama din po dito. Kaya maaari na ito po ay total din po ng lipatan ng pera from different account or from individual account. Kaya daw po lumaki na lumaki yung total. And he admit that 6.7 billion pesos ay napakalaki sa isa lamang vice president or attorney or kahit ano pa negosyo ni Vice President para about these numbers, eh, kahit siya po nagulat kasi wala naman daw pong katunayan nito at pinabulaanan ito ng, Vice President. Kaya yung mga tanong niya dito is kaninong account ito nanggaling, itong mga numero na ito, ito ba'y individually sa iisang account lang ni Mans Carpio or ni VP Sara Duterte or multiple accounts and a joint account of uh, the couple. Tapos, tin sinabi din sinabi din dito na sa posisyon po ng depensa, mahihirapan po silang magsalita ng, magbigay ng kanilang diretsong sagot. Dahil po yung mga dokumento na nakita nila at na-receive nila as of this moment ay kulang pa po. Kaya kahit yung Vice President daw po, eh, hirap magbigay ng, sagot dahil po hindi pa po nila natatanggap yung kabuuang statement na ito. And also kailangan din po maintindihan ng publiko ayon kay Attorney Poa na hindi naman po agad-agad nilang nakukuha yung mga dokumento at agad-agad sila nakakasagot. Kasi po sa kanilang pananaw, eh, una, kine-question nila yung constitutionality na ginagawa ng Kamara. Kaya hindi po sila naniniwala sa proseso. And second, um, hindi naman po sila puwedeng sumagot right away na wala silang plano or strategy on how to deal with this. Kasi sabi nila na, yung mga sagot na maaari nilang masabi in public, eh, baka po magamit against them. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.